Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako po si Aga, at ang ibabahagi kong kwento ay ang karanasan naming magkakaibigan nang minsan kaming magbakasyon sa probinsya ng Siquijor. Nangyari ito taong 1990 po. Tubong Dumaguete ang aking ama at tubong Siquijor naman ang aking ina. Nagkita ang mga ito sa syudad ng Bacolod, kung saan sila nagtatrabaho noong mga dalaga at binata pa lamang sila. Nadala na ni nanay si tatay sa lugar nila sa Dumaguete. Pero si tatay, hindi pa nakakapunta sa lugar nila nanay sa Siquijor noon. Kahit pa hindi naman ganun kalayo ang Siquijor sa lugar nila tatay sa Dumaguete. Nasa 3 oras lamang ito kung sasakay sa bus. At kung sa bangka naman ng sasakyan ay kulang-kulang 2 oras lamang ito. Hindi namin alam kung bakit hindi kami dinadala ni nanay doon. Hanggang sa nagbinata at nagdalaga na kaming 4 na magkakapatid. At dahil ako ang panganay ay nagtatanong ako kay nanay kung ano ang meron sa lugar nila. Bakit hindi niya kami dinadala sa lugar? Sa katunayan, Sir Seth, nagagalit pa ito tuwing nagtatanong kami. Kaya habang tumatagal, hindi na namin natatanong yon. Maayos naman ang pamumuhay namin. Kahit hindi kami mayaman ay hindi ko rin masasabing naghihirap ang pamilya. Isang mangingisda ang aking ama at sa klase ng hanap buhay niya ay hindi maiiwasan na minsan napapadpad sila sa lugar ng Siquijor. Pero maging si tatay noon ay hindi mapaliwanag kung anong meron sa lugar. Ayon sa kanya, nakapunta naman siya doon nung hindi pa sila nag-asawa ni nanay. Maganda umano ang lugar ng Siquijor, lalo na ng mga baybayin doon. Sagana din to sa mga yamang dagat. Minsan nga lang ay may mga weirdong klima ang lugar at may buwan talagang pinagbabawalan silang tumawid doon. Kahit mga bangkero sa lugar na nagbabiyahe doon ay tumitigil kapag mahal na araw. Kung kaya't kung gusto mong pumunta sa lugar kapag mahal na araw noon, dapat Lunes pa lang, aalis ka na. Dahil pagsapit ng Miyerkules ay sa umaga na lamang sila bumabiyahe. Pagkatapos nun wala na. Bali pagkatapos na ulit ng mahal na araw ay maaaring pumunta sa lugar. At yun talaga ang malaking katanungan ko noon. Pero ayun nga, nagbinata na lamang ako ay hindi pa rin nasagot. Kaya wala na akong nagawa kundi manahimik na lamang. Hanggang sa nakapunta na ako ng Maynila. Mula 1985 hanggang 1990 yon. Nasa 25 ng edad ko nang bumalik ako sa Dumaguete. Nakilala ko kasi doon ang isa kong kababayan. Nagkagustuhan kaming dalawa at naging magkasintahan nun. Umuwi kami dahil balak na naming magpakasal. At na mga araw na yun ay kailangan kapag magpakasal ay sa probinsya talaga gaganapin. Yun ay dahil makakadalawang pamilya ng bawat partido. Lalo na kapag matagal pa ang kasal, Sir Seth. Kailangang mag-alaga ng mga alagang hayop. Lalo na yung baboy na siyang laging pangunahing handa sa kahit na anumang okasyon. At yun ang aming ginawa. Masaya kaming bumiyahe pa uwi ng Dumaguete ni Tina. Habang si Tina ay dumiretso sa kanilang barangay, ako naman ay umuwi na rin sa bahay. Tuwang-tuwa naman akong sinalubong ng aking mga kapatid na noon ay malalaki na. Dalaga nang sunod sa akin na si Ara at si Irene at ang aming pinakabunso na si Aaron. Naroroon din si tatay na noon ay may edad na. Pero yung hinahanap ko, Sir Seth, wala. Si Nanay Sanita. Ayon kay tatay ay umuwi ito ng Siquijor. Nakatanggap kasi ito ng sulat na namatay na si Lola. Dapat nga isasama ang mga kapatid ko o di kaya ay si tatay pero hindi pumayag si nanay. Ayon dito ay hintayin umano ang pag-uwi ko. Hindi pwedeng walang tao sa bahay kapag umuwi ako. Hindi na sila nagpumilit pa. Alam na nila ang mangyayari kapag pinilit pa nila ito sa kanilang gusto. Paniguradong away ang kahantungan nun. Hindi na talaga nagbago si nanay, no? Wala naman sa loob na wika ko. Intindihin niyo na lang yung nanay niyo.
Sabi niya 1 linggo lang naman siya doon. Kapag hindi siya nakauwi sa loob ng 1 linggo doon na tayo gumawa ng hakbang. Wika pa ni tatay nun. Wala naman akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Dahil nagutom sa biyahe, kagad akong naghanap na makakain. At doon ay napasarap ang kain ko nang makatikim ng sariwang isda na huli ni tatay sa laot kaninang umaga. Pagkatapos ay nagpahinga na muna ako nun. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa upuan sa aming sala. Nagising na lamang ako sa ingay ng 2 kong kaibigan at kababata na sina Jose at Berting. At dahil sa matagal kaming hindi nagkita magkakaibigan, syempre hindi mawawala ang inuman at nagkwentuhan. Sa hindi malamang dahilan, dumako ang usapan namin sa lugar nila nanay sa Siquijor. Napaisip ako sa sinabi sa akin ni Jose noon. Alam mo tol, huwag ka sana magalit Pero kasi yung lugar na yun, ayon kay Lolo Berio delikado. May kaibigan daw siya doon. At ayon sa kaibigan niya, may mga lugar ng aswang doon. Mambabarang tapos yung nanlalason. Kumbaga, may mga kuta ng hindi maipaliwanag at hindi normal doon. Tinanong ko naman ito kung paanong nagkaroon ng kaibigan ng lolo niya doon kung ganun pala kasama ang lugar. Ganun talagang lolo tol. Walang pinipiling maging kaibigan. Hindi naman lahat ng may alam sa aral ng itim ay masama, di ba? Pinapasama lang ang imahe nila ng mga kalahi nilang gumagawa ng hindi kaaya ang gawain. Kung kaya't lalong napapasama yung paningin sa kanilang mga normal na tao. Napatango naman ako sa sinabi ni Jose. Tama nga naman. Kaya ngayong mga normal na tao ay marami pa rin ang gumagawa ng kabulastugan. Paano pa kaya silang nasa dugo na nilang pagiging maras nun? Kagaya rin sila ng mga normal na tao. May masama, may mabuti. Kaya hindi sila dapat husgahan base sa kanilang katauhan. Kung ganun tol, may alam yung Lolo Berio mo sa lugar? Sumagot naman ito ng oo. Kaya napabuntong hininga ako ng malalim nun. Nasabi ko dito na kapag hindi pa nakauwi si nanay matapos ng 1 linggo, magpapatulong ako sa kanila na pumunta sa lugar na yon. Pumayag naman si Jose. Kakausapin niya mano ang kanyang lolo tungkol sa binabala ko. Nagpasalamat ako dito at nabuhay ng loob dahil mapupuntahan ko si nanay ano't anuman ang mangyari. Naging maayos naman ang aming pag-iinuman at pagkikwentuhan na magkakaibigan ng gabing yon. Hanggang sumapit na ang lalim ng gabi kaya kanya-kanya na rin ang uwi ang mga ito. Kinabukasan naman binisita ko si Tina sa kanila. Dinalhan ko ng mga naani ni tatay na gulay sa paligid ng mga magulang nito. Sinabi ko rin sa mga ito na hihintayin ko munang pag-uwi ni nanay bago ako mamanhikan. Pumayag naman ng mga yon. Habang nag-uusap ay natanong sa akin ng mga magulang ni Tina kung taga saan si nanay. Sumagot naman ako sa kanilang taga Siquijor ito. Pagkatapos nun ay sunod-sunod na ang tanong ng mga ito sa pamilya ni nanay kung nakapunta na ba ako sa lugar ay kung nakita ko na yung mga kamag-anak doon. Sabi ko naman hindi pa. At doon ko nakita na nagkatinginan ng mga magulang ni Tina. At kasabay nito ang pag-iba ng ekspresyon ng kanilang mga muka. Maya-maya pa ay nagpaalam ang mga ito na papasok na muna sa kanilang bahay. Ilang saglit pa, lumabas ang nakakabatang kapatid nito at lumapit sa amin. Sabay bulong sa atin ito na pumasok muna sa bahay. Dali-dali namang nagpaalam si Tina na papasok kung kaya't naiwan ako sa labas ng bahay nun. Nakapagtataka at bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam ko. Yun bang parang hindi ako welcome sa tahanan na yon? Ganun ang nararamdaman ko ng mga oras na yun, Sir Seth. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Tina at sinabi nito sa akin na nakalimutan niyang sabihin sa akin na aalis pala sila ng mga magulang niya. May pupuntahan sila ng araw na yon. Nagtanong ako kung saan at kung maaari ba akong sumama. Pasensya na aga, hindi ka kasi pwedeng sumama doon. Kami lang yung inibitahan ng kaibigan ni Mama. Sagot nito.
Pakiramdam ko ay naging bigla na lang hindi na ako bahagi ng buhay nito. Wala naman na akong nagawa kundi ang magpaalam na lamang sa kanya. Umuwi akong matamlay ng araw na yon. Pagdating ko sa bahay ay naroon naman na ang aking mga kaibigan. Niyaya ako ng mga ito maglaro ng basketball. Sumama naman ako. Hanggang sa nabutan na kami ng hapon. Nang sumapit ang 6:00 ng hapon ay naisipan kong pumunta sa lugar nila Tina. Pagdating ko doon, ang mga magulang niya ang naabutan ko. At nang tinanong ko ang mga ito kung nasaan siya ay sumagot sila na naiwan sa bahay ng tiyahin nito at mananatili umano doon ng 1 linggo. Paano po yan, tita? Pauwi na si nanay, di ba po mamamanikan na kami pagdating niya? Wika ko sa magulang ni Aiza noon. Sumagot naman ang ina nito ng, pag-isipan niyo munang mabuti ang mga bagay-bagay, aga. Ayaw kong mapasubo yung anak ko sa isang masalimuot na buhay sa hinaharap. Diretsong wika ng ina nito. Kaya nagtaka naman ako kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi ko naman yun maisatinig ng mga oras na yon. Para akong naging pipis sa narinig ko mula sa nanay ni Aiza. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang nag-iba ang usapan. Matamlay naman ako nagpaalam na uuwi na muna kami. Sinamahan kasi ako ni Jose sa pagpunta doon. At maging si Jose hindi ko na nakausap pa habang naglalakad kami pa uwi sa bahay. Pagdating sa bahay, kaagad kong inilabas ang inis ko sa nakabitay na sako na may lamang buhangin. Ginawa kasi yun ni tatay para pag-insayuhan ng kapatid kong si Aaron na sumasali sa palaro sa eskwelahan bilang boksingero. Hindi ko tinigilan yun hanggang sa mabutas ang sako. Inawat ako ni Jose at maya-maya pa ay dumating naman si Berting. May dala itong inumin at may bitbit manok na alaga nito. Kung kaya't muli kaming nag-inuman ng gabing yon. Doon na ako kinausap ni tatay kung ano ang nangyari. Umiling na lamang ako dahil kahit ako man ay hindi ko alam kung ano ang nangyari noon. Bigla lamang nag-iba ang pagtrato nila sa akin. Wala ka bang naikwento sa kanila na kahit ano, anak? Tanong ni tatay. Nagtanong lang naman sila, tay, kung taga saan si nanay eh. At kung nakapunta na ba ako sa lugar ng angkan niya. Siyempre sabi ko hindi pa. At unang uwi ni nanay sa kanila matapos tong magkaroon ng sariling pamilya. Pagsasalaysay ko kay tatay noon. Dahil sa sinabi kong yon, napamura naman si Jose. Ayon dito ay hinusgahan agad ako ng magulang ni Tina. Malamang ay may alam ang mga ito sa mga istoryang kumakalat tungkol sa lugar kung nasaan nakatira si nanay. Kaya ganoon na lamang ang inakto ng mga ito. Napatingin naman ako kay tatay at nagtanong kung totoo ba yon. Bakit? Aswang ba yung nanay mo? Naging aswang ba ako? Kumakain ba tayo ng hilaw na karne? Mangkukulam ba tayo o may nilason ba tayo sa lugar? O kahit na lang yung nanay mo, may nagawa ba siyang mali sa lugar na to, ha? May halong inis at pagkadismaya na wika ni tatay. Tama nga naman siya. Dito kami ipinanganak at nagkaroon ng isip sa lugar. Hanggang ngayon ay wala kaming nabalitaang may nakalaban na magulang ko. O kahit na argabyado man lamang. Kami nga minsan yung iniinsulto ng mga tao pero hindi pinapatulan ng mga ito ng mga magulang ko. Alam mo tol, mabuting at nangyari na ito habang maaga pa eh. Dito mo makikita kung gaano katapat at nagtitiwala sa iyong nobya mo. Wika sa akin yung sinon. Sinugunda naman ito ni Berting kung kaya't napabuntong hininga na lamang ako at nagpakalunod sa alak ng gabing yon. At nang malasing ay doon ko na lamang binuhos ang emosyon ko. Malakas ang loob kong umiyak noong mga panahon na yon. Todo alo naman sa akin ang aking mga magulang. Si tatay naman ay napapailing na lamang ng ulo. Ano pa nga ba magagawa ko? Wala na. Nangyari ng panghusga. Ganun pa man ay hindi pa rin ako sigurado kaya buo pa rin ang loob ko noon. Kakausapin ko si Tina pag uwi nito galing sa lugar ng tiyahin nito. Nasa kabilang bayan lang naman ito nakatira. Pero hindi ko alam kung anong barangay. Lumipas pang ilang araw at dumating na si nanay galing Siquijor. Halata sa mukha nito ang kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang magulang. Pero nakita ko naman ang ngiti nito nang makita niya ako.
Niyakap ako ni nanay at hindi ko na napigilan ng humagulgol sa balikat niya. Nagtaka naman ito at nagtanong kung anong nangyari. Kung kaya't kinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at halos hindi ito makapaniwala. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang pagkatao ng kanyang kamag-anak si Sikihor. Bumuntong hininga lamang ito at nagsabi ng, "Kung sa pamilya ko anak, wala. Mga normal na tao lang kami. Kaya takot akong dalhin kayo sa lugar dahil hindi ko alam kung paano kayo protektahan kapag pinagdiskitaan kayo ng mga tao doon. Lalong-lalo na sa barangay namin." Mahabang pagpapaliwanag ni nanay. Dahil doon ay nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni tatay na para bang nasagot na rin ang matagal nitong katanungan. Pumasok sa isip ko na kausapin muli si Tina. Gusto kong ipaliwanag sa kanya na inosente ang pamilya ko sa kung anumang kampo ng kadiliman yung iniisip nila. Baka sakaling bumalik sa dati ang aming relasyon. Bahala na kung magmukha akong desperado. Basta ang mahalaga ay sinubukan ko. Sumunod na araw, pumunta ako sa bahay nila Tina. Pagkarating ko doon ay nakita ko siya. Pero may bagong mukha akong nakita nun. Isang lalaki yon na sa tingin ko ay hindi naman nila kamag-anak dahil napaka-espesyal ng pakikitungo dito ni Tina. Nang akma ko nang kausapin si Tina ay ang mga magulang nito ang humarap sa akin. Sinabi nito na wag ko nang guluhin pa si Tina. "Nilinlang mo kami aga. Hindi mo sinabing magdugong aswang pala yung angkan nyo." Wika pa sa akin ng ama ni Tina. Anong dugong aswang po ang pinagsasabi mo? Matagal kaming nagkasama ng anak niyo sa Manila. Nakikita ni Tina yung mga kinakain ko. Minsan nga siya pa yung nagluluto. Paano may dugo ako ng aswang?" Sumagot naman ito nang hindi ko na umano kailangan pang pagtakban. Sinabi rin ito na baka nga ang nanay ko pa ang may kagagawa ng mga pangbibiktima sa lugar namin. "Masama yung magbintang ng walang basihan. Hindi dahil nanggaling ang nanay ko sa lugar na yon, aswang na siya." Pagtatanggol ko kay nanay nun. Sinabihan ko rin ang mga ito na kung ayaw nila sa akin bilang mamanugangin, ayos lang. Matatanggap ko. Huwag lamang matain ang pamilya ko at pagbintangan sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Tina. Kaya wala na akong kibong umalis at wala na akong pakialam pa kung ano ang sasabihin nila. Umuwi ako sa bahay ng galit at naghihinakit kay Tina. Hindi ko na maramdaman ang panghihinayang sa relasyon namin. Nakita ko kasi kung paano rin siya makipag-usap at makipagtawanan sa lalaki kaya alam kong sa maikling panahon, nakalimutan na nito ang tungkol sa aming relasyon. Hindi ko alam kung paano niya ito nakalimutan ng ganun lamang kabilis. Pero wala na akong magagawa. Naiinis din ako sa mga magulang nito na ganun na lamang ako kabilis na hinusgahan ganung matagal na kaming magkarelasyon ng kanilang anak. Dahil sa nangyari, hindi na natuloy ang kasalan. Ang 4 na pirasong baboy na inaalagaan nila tatay, ginawa na lamang naming inahin ng 2. Ang isa naman ay kinatay na lamang namin yun at pinagsaluang mag-anak. Pinabigyan na rin namin yung aking mga kaibigan. Pasalamat na lamang ako at palaging nakasuporta sa akin ang aking mga magulang at kaibigan kaya kahit masakit. Unti-unti akong nakakalimot sa hinanakit at sakit na dinulot sa akin ni Tina at ng kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw, may dumating na panauhin sa bahay. Ayon kay nanay ay kapatid niya yon. At kasama nito ang anak niyang halos kay daran ko lamang. At dahil sa pareho kaming binata ay mabilis kaming nagkasundo ni Anjo. "Insan, sama ka sa amin ng mga kaibigan ko. Laro tayo ng basketball." Panyaya ko dito. Kagad naman itong sumama sa amin ni Jose at Berting. Pagkarating namin sa basketballan ng kabilang sitio ay nagkataon na naroroon si Tina at ang lalaking ipinalit sa akin. Sigurado akong hindi pa ako nito nakikita dahil nakatalikod silang dalawa at nakita ko kung paano lumingki sa malandi kong nobya sa lalaki. Nang walang ano-ano, lumingon ang lalaki sa akin at kumisi. Nagulat pa ako nang makita kong tila ba dumaan ang kakaibang anyo ng mata nito at ang klase ng pagngisi nito ay kakaiba.
Yun bang nakakakilabot na hindi ko maintindihan? Maya-maya ay tinapik ako ni Anjo sabay titig nito sa lalaki na tila ba nakilala siya ng lalaki at biglang umibang timpla na mukha niya. Kasunod nito ay ang pag-alis nilang dalawa sa lugar. Doon pa lamang ako nakita ni Tina. Pero wala man lang reaksyon ng pagmumukha nito na siyang pinagtataka ko kung bakit ganun ang itsura. Hindi ko na lamang yun binigyan pa ng pansin. Nag-uuna na kasi kaming pumunta sa loob ng court para maglaro. At doon ay muli akong nabuhayan ng loob at ginanahan na maglaro nun. Kaya naging maayos ang hapon namin na yon. Sa unang pagkakataon ay hindi ko maintindihan kung bakit doon pa lamang ako nakaramdam ng saya at tila ba naging maaliwalas ang pananaw ko sa buhay. Umuwi kaming masayang nagkikwentuhan at muli naming nadaanan ng magkasintahan sa tindahan nun. Pero hindi na lamang namin yun pinansin pa. Pagdating sa bahay, napag-usapan namin ang aming paglalaro ng basketball habang naghahapunan. Doon na rin sinabi ni nanay sa amin na uuwi siya ng Siquijor. Doon ako nagsabi na gusto kong sumama. Nagpumilit din si Aaron na gusto rin itong sumama. Nung nagkwento si Anjo niya, nakita niya umano ang lalaking nagngangalang Pasiano sa may basketballan. Naging sanhi ito ng panlalaki ng mata ng tiyahin ko. Kung kaya't napatanong ako kung sino si Pasiano. Sumagot naman ito ng, siya yung lalaki kanina na may kasamang magandang babae. Yung medyo morena insan. Paglalarawan naman ito, nakaagad ko namang naintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Yun ay ang kasama ni Aiza na lalaki. Tinanong ko naman ito kung paano niya ito nakilala. Nagulat ako sa sinabi nito. Nakilalang aswang umano yun sa lugar nila. Nawawala umano yun sa lugar kapag nakakapambiktima. At sa pagbalik nito noon ay doon niya uunti-untiin ang biktima niya. Kadalasan, babae pa. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala nitong ni Anjo sa kasama umano itong babae. Tumahimik na lamang ako at hindi na ako kumibo pa. Sa halip ay sinabi ko kay nanay na gusto kong sumama pagbalik niya doon sa Siquijor. Ganun din naman ang kapatid kong si Aaron. Sa unang pagkakataon ay pumayag si nanay. Kinabukasan naman ay sinabi ko yung kina Jose at Berting at hindi ko naman naisip na gusto din palang sumama ng mga loko kung kaya't wala na akong nagawa. Yun nga lang Sir Seth, hindi namin inaasahan na noong nakarating kami sa lugar kung nasaan nakatira si nanay ay naroroon din ang nobyo ni Tina. Doon ay naranasan namin ang hindi kaaya-ayang pangyari. Habang nag-uusap kami sa bakuran ng bahay ng pinsan kong si Anjo, ay may dumating na mga kalalakihan nun. Napatayo naman kaming lahat at napaharap sa mga ito. Tinanong sila ng isang kapatid ni nanay kung ano ang kanilang kailangan. Tinuro naman kami magkakaibigan at doon ko nalaman na ang asawa ng tiyahin ko ay isa palang mananambal. Siyang nakipag-usap sa mga lalaki pero ayaw magpaawat ng mga ito kung kaya't nagmatigas ng tiyuhin ko. Sinabi nito sa mga lalaki na sila muna ang kaharapin. Kapag natalo niyo kami, di makukuha niyo yung pamangkin ko at mga kaibigan niya. Wika niyang tiyuhin ko. Kaya't pinapasok na kami ni Anjo sa loob ng bahay. Pero pagtayo ko ay bigla na lamang akong nasuka na siyang ikinagalit ng tiyuhin ko sa mga kalalakihang yon. Susunggaban na sana ako ng isa na punong-puno ng balahibo nun. Pero kaagad itong sinalo ni Tio Dante gamit ang pinatulis na bagakay. Sa tulis ng kawayan na ito ay tumagos yun sa katawan ng nilalang na siyang ikinagalit ng iba pa nitong kasamahan. Kung kaya't mas lalo itong nagpursige na lumapit. Habang ako naman ay inaalalay nila Bert at ni Jose na maipasok sa bahay. Napakalapit lang naman namin sa bahay ng tiyahin ko pero hirap na hirap kami makapasok sa loob. Hanggang sa sinalubong na kami ni Lolo
at may iniihip itong usal sa aking bunbunan. Kasabay noon ay ang tila paggaan ng pakiramdam ko na siyang dahilan para makapaglakad ako ng maayos, at doon pa lamang kami nakapasok sa bahay noon. Habang sila Tio Dante naman at iba pa namang kamag-anak ay nakipagbuno doon sa mga kalalakihan hanggang sa nakisali na rin si Lolo noon. Hindi ito tumigil sa pag-oorasyon hanggang sa may isang nilalang na bumagsak sa lupa. Namimilipit ito sa sakit at naghihirap ito. Doon ko napagtanto na yun ang lalaking nobyo ni Tina. Bigla kasi itong nagpalit ng anyo nang sa kanyang pagbagsak sa lupa. Wala siyang ibang binagsakan kundi ang mabato na nasa bakuran. Medyo malaki ang matulis na bato na yon na siyang nagdulot ng matinding sakit sa nilalang na siyang naging sanhi kung bakit bumalik ito sa tunay niyang anyo. Patuloy na nagdasal si Lolo at dalawa pa sa mga ito ang kanyang napabagsak sa lupa, hanggang sa umabot na sa 5 ang nalaga sa kasamaan ng mga aswang. Kung kaya't kahit papano'y nakahinga kami ng maluwag doon. Na makita na ng mga ito na 5 na ang nabawas sa kanila, ay dali-dali na rin silang umalis sa lugar ng tiyahin ko, hanggang sa tuluyan nang nawala ang mga nilalang. Binalot nila ng tela at banig bago ito inorasyonan, pero nakapagtataka na habang inuorasyonan ng mga ito ni Tio Dante, unti-unting naging abo ang mga yon. Kagad naman itong kinuha ni Anjo at nilagay sa bote. Sinabi naman ni Lolo na sangkap yun sa paggawa niya ng langis na pangontras sa nilalang. Kung paano niya gagawin ang langis na yun ay wala na kaming alam, pero ang ibang nilalang naman ay hindi na nagtagal pa. Nagsilayo na mga ito. Kinabukasan ay maaga pang pinuntahan ng mga tiyuhin ko ang lugar ng mga nilalang, pero wala na silang naabutan pa doon. Ako naman ay nagpagaling na ng pakiramdam ko bago bumalik sa Dumaguete. Pagbalik namin sa aming tahanan, nakaramdam ako ng ligtas at malayo sa mga halimaw na nilalang. Pero hindi na naman namin pa inabutan ng mga magulang ni Tina, at maging ito man. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila ay maagang umalis ng nakaraang araw ang mga ito. Mukhang nag-alsabalutan dahil marami silang dalang gamit Wika pa ng isa nilang kapitbahay. Hinayaan ko na lamang ang mga ito dahil tuluyan namang naging maayos ang sitwasyon ko. Hanggang sa bumalik na lamang ako sa trabaho ko sa Manila. Doon na ako nag-ipon. Nakapangasawa sa Manila. Umuwi na lamang kami sa Dumaguete paminsan-minsan para dalawin si nanay at tatay.